Doc, CP lang daw ang gamit ni Sir Nards. Ganun ba? Sige, maghanap ako rito. Ah, ang problema kasi, nabura kasi itong aking desktop. Lahat ng mga files ay nawala kasi nag-ano ako nag reformat na mali pagka-reformat. So, tingnan natin kung mayroon pa akong mapala ditong songs. Mukhang wala yata. Tingnan natin sa Drive C. Drive D. So, basta yung manalangin na lang po tayo mga kapatid dahil wala tayong awit na naihanda. At request po natin sino yung pwedeng render dyan ng makapag-offer ng prayer sa Panginoon. Brother Henry, Brother Henry Gubaton. Yes po, Doc. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming banal o Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis po ang aming kasiyahan at galak sa aming mga puso na minsan pa kami po inyong pinagpala po sa tatapos na aming pagsamba sa araw ng Sabat at kami po inyong bigyan ng maraming mga blessing na ito. Hindi lamang sa mga aral na aming narinig, kundi binigyan nyo kami ng kapanatagan, kasiyahan sa mga puso. Binigyan nyo kami ng mga pagkakataon na makadaupang palad ang mga kapatid sa pagpupuri po sa inyo. At ngayong gabi sa aming pagpapatuloy po, Ama, ng aming pong pag-aaral, ay nais po naming muling italaga po sa inyo ang aming pong pag-aaral na ito. Puspusin nawa kami ng inyong banal na Espiritu Santo at upang maunawaan po namin ang aming pong mga mapapahinggan mula po sa aming pong mga professor, panguna po ni Doc Raja, at pangunahan nyo rin po sila, ang inyong Holy Spirit ang gagabay po sa kanila, at ang inyong mga salita po ay iparating sa amin sa pamamagitan po ng inyong pong mga lingkod. At salamat Panginoon Diyos sa magandang panahon na ibinigay niyo po sa amin at sa pribilehiyo muli na kami po ay magkasama sa platform na ito ng Zoom. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan o lugar ngayon
At kami patuloy din na humihiling ng inyo pong pagpapatawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Maraming salamat po. At ingatan pa po ang iba pa naming mga classmates na hindi pa nakapasok sa Zoom. Ano man po ang kanilang gawain o ginagawa po ngayon, ay kayo po ang patuloy din nagagabay at mag-iingat po sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po, Brother Henry. At ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa ating, actually this is a pre-test, pero dahil ako po yung nag-upload na sa inyo ng material, so hindi na po ito pre-test. This is, anong tawag nito? Ay quiz na talaga ito, no? So I uploaded a material for your study, advanced study. So tayo po ngayon ay magkakaroon ng quiz. Okay? So, ang gagawin nyo lang, ang inyong mga sagot ay itatype nyo sa inyong mga cellphone. Okay? Kasi pag nasa cellphone, mababasa ko po ang inyong sagot. Pero pag isulat ninyo sa papel at mag-screenshot po, ay nahirapan po akong magbasa. Kasi po ang aking mga mata ay para lang po sa black and white. Hindi po siya para sa white and black. Alright. So, mag-share na po ako ng screen mga kapatid para sa ating quiz, 10-point quiz sa gabing ito. Okay? Okay, nakikita nyo na po ba mga kapatid yung aking screen? Wala pa, Dok. Ha? Naglo-loading pa, Dok. Loading. Okay. Oh, yan. Meron na ba? Wala pa, Doc. Wala pa. Ay, naghang pala yung ano ko. Wow. Naghang yung screen ko. Ikot lang po na ikot. Kaya nga eh. Why should you get discouraged? Why should I serve? Yun. Nandyan na. Why Wala pa, Doc. should Wala pa. I'm portion. My God, so freedom, see. For his eyes on this fellow. Okay na? Naririnig nyo na? Naririnig, nakikita nyo na. Okay na, Dok. Meron na, nakikita na. Okay, so we are on a special module under the course code ACM 200, Honor, Dignity, and Discipline in Chaplaincy Ministries. At ang ating special module ngayon is Organizational Integration and Ethical Practice, the Significance of Donning and Wearing Chaplaincy Ranks. Okay, so quiz po muna tayo bago tayo magpatuloy dahil ako po yung nag-upload na ng material. At siguro ang iba sa inyo nakabasa. At ang iba na hindi nagbibisita ng ating DICC-GC ay maramang hindi nakabasa. But anyway, this is a 10-point quiz or a pre-test, sabihin natin. Now, para sa mga hindi pa nakabasa ng material, ay ito'y pre-test.
pag kayo nakabasa, quiz na po ito. Okay? So, ito po ibinasi ko doon sa information na in-upload ko at around 4 o'clock siguro this afternoon. So, handa na po ba kayo? Hindi po ako magsasabi ng pencils up kasi hindi po kayo gagamit ng pencils. Ang gagamitin nyo ay cellphone or kung naka-laptop po kayo, mag-laptop po. So, are you ready? Parang Yes, Doc. mga sagot, no? Okay, so ito po yung first question. Pipili lang po kayo either A, B, C, or D. Okay, the question is, what purpose does the donning of ranks by chaplains serve within the organizational structure? Ito po ay ayon doon sa module na aking in-upload. Okay, what purpose does the donning of ranks by chaplains serve within the organizational structure? A. Kita nyo na yung choices? Wala, Doc. Wala. Wala po. Hindi pa nyo nakikita? Wala Adjust po, wala. tayo. Papa Wala po, po, Doc. Dok. Wala po. Wala pang choices, Doc. Yan, yan. Wala po, kita na po. Okay na. Ayan, okay na, Doc. So ano po ang purpose? Bakit pinibigyan tayo ng mga ranggo bilang mga chaplain? No? A. Personal expression. Pampasarap ng pakiramdam. B. Unity, respect, and purpose. Para magkaroon tayo ng unity, respeto sa isa-isa, at magkaroon ng purpose ang ating involvement sa organization. C. Is it for cultural diversity? D. For administrative burden. Okay? Pili lang po, A, B, C, or D. Saan po, Number Doc, ilagay, Doc? Sa chat? Opo, pasa nyo sa akin. Ay, sige po. Sa aking Messenger po. messenger po. Okay. So, for what does the donning of ranks by chaplains serve within the organizational structure? A. Personal expression. B. Unity, respect, and purpose. C. Cultural diversity. And D. Administrative burden. Number 2. How do ranks contribute to the integration of chaplains within the organizational structure? How do ranks contribute to the integration of chaplains within the organizational structure? A. By promoting individualism. B. By aligning with the overall structure of the organization. C. By ignoring hierarchical norms. D. By creating divisions within the organization. How do ranks contribute to the integration of chaplains? A. By promoting individualism. B. By aligning with the overall structure of the organization. C. By ignoring hierarchical norms. D. By creating divisions within the organization. Number 3. Adjust natin. Okay, number 3. What role do ranks play in defining the chain of command for chaplains? What role do ranks play in defining the chain of command for chaplains? A. They are irrelevant. Hindi importante na yung ranggo no? They are irrelevant.
B, they complicate communication. C, they clarify positions in the hierarchy. D, they signify spiritual authority. What role do ranks play in defining the chain of command? They are irrelevant. B, they complicate communication. C, they clarify positions in the hierarchy. And D, they signify spiritual authority. Number 4. Why is the identification and recognition of chaplains emphasized in this module? So bakit daw po in-emphasize natin sa module yung identification and recognition of chaplains? A, to promote exclusivity. B, to facilitate quick access to support. C, to discourage communication. D, to downplay their role in the organization. Number 5. How does wearing a rank contribute to a chaplain's perceived legitimacy and credibility? Paano ba nakakatulong ang pagsabit ng mga ranggo para makita ang legitimacy and credibility ng isang chaplain? Letter A, actually it has no impact. Letter B, it indicates a lack of humility. Medyo pagyabang lang po yan, no? Pag nagsabit ng ranggo, yung po'y pagyayabang. Letter B. Letter C, it signifies recognition and respect. Letter D, it leads to isolation. It leads to isolation. So pag may ranggo ka, parang nagpapaiba ka na, no? Letter D. So ano bang nako-contribute ng ranggo? No, bakit nagkakabit nagsasabit ng ranggo, no? It has no impact. It indicates a lack of humility. It signifies recognition and respect. Letter D, it leads to isolation. Number 6. In what way does the wearing of ranks contribute to unity and cohesion within the organization? Letter A, by promoting individualism. Sabi ng iba, pag nagsusuot ka nagwi-wear ka ng ranggo mo, naglalagay ka, parang individualistic ka na po napapansin. Okay, A. Letter B, by aligning chaplains with the overall structure and mission. Letter C, by creating divisions. Letter D, by discouraging teamwork. Number 7. What is the importance of tradition and uniformity in the wearing of ranks? Mention po yan sa module, no? Okay, what is the importance of tradition and uniformity in the wearing of ranks? Letter A, it is irrelevant. Letter B, it adds to the overall appearance of chaos. Letter C, it creates a professional and disciplined environment. Letter D, it undermines organizational policies. What is the importance of tradition and uniformity in the wearing of ranks? It is irrelevant. It adds to overall appearance of chaos. It creates professional and disciplined environment. It undermines organizational policies. Number 8. What allegorical descriptions is used in the module to characterize the chaplains in the DICC Philsopha? What allegorical description is used in the module
to characterize chaplains in the DICC Philsapa? A. Wise as an owl. B. Humble as a lamb. C. Strong as a raging sea. D. Terrible as an army. Okay, ano po yung allegorical description po na na ating ginamit doon sa module para ma-describe yung ating organisasyon na DICC at Philippine Salvation Army? Letter A, wise as an owl. B, humble as a lamb. C, strong as a raging sea. Terrible as an army. Number 9. How does compliance with legal and administrative requirements related to wearing ranks? Compliance na po ito, no? How does compliance with legal and administrative requirements related to wearing ranks benefit chaplains? Okay. Letter A, it is not important. Letter B, it ensures chaplains are fulfilling their roles within the organizational framework. Letter C, it promotes chaos. Letter D, it hinders organizational growth. Yung mga question, ano? So, chicken. Number 10. What does the wearing of rank signify for chaplains in DICC Philsapa beyond organizational culture and hierarchy? A, personal preference. B, genuine Christian soldiers marching with dignity and honor. Letter C, administrative burden. Or letter D, cultural diversity. Number 10, according to the module, what does the wearing of rank signify for chaplains in DICC Philsapa beyond organizational culture and hierarchy? Personal preference, genuine Christian soldiers marching with dignity and honor, administrative burden, cultural diversity. Number 11. Pass your papers. Pass your papers. Pass your answers. Magbibilang lang po ako ng 10 seconds para ma-review natin ang mga questions. Dok, saan ipasa ito, Dok? Saan to ipasa? Isend? Ipapasa po sa akin mismo. Anong pangalan kayo sa imo account? Kung hindi nyo po ako friend, ipasa nyo sa friend nyo para ipasa sa akin. No? Sa friend nga official kuan? Official sa Lime? Sa Lims? Opo. Okay. Ipasa ko lang po kay Doc Aris. Pwede? Pwede kay Doc Aris. Okay. Doc? May gabi, Doc. Dili ma-open akong messenger. Dili ko makasend. So, 6:39 ngayon. Pagka 6:40, nasagutan na natin yung ating mga questions para mas madali natin maintindihan ang ating materials. Doc, doon po ako nagpasa, Doc, sa pangalan niyo pong Ray Letran. Okay lang po ba doon, Doc? Basta yung nakasuit kasi 3 ang re-letran eh. Yung pong Yung ano, Doc? Yung iba hindi ko kayo, Doc? Nakalimutan ko ng password. Ray D. Letran. Ano po kayo? Naka-Amerikana. Naka-Amerikana, naka-korbata po at magandang piluka, Doc. yung gwapo o yung medyo gwapo o pinakagwapo sa ando?
Yung gwapo, Dok. Parang hindi yata eh. Yung pong ano, Iba Dok. yata. Yung naka-Amerikana, naka-korbata at Kasi may tatlo yung magandang account bigote, ko Dok. eh. Mayroong ano eh. Puro ready litran. Ang hint doon para maipasa nyo sa tama na account, yung gwapo, mas gwapo at pinakagwapo. Not yung electric fan Makisoyo. Ano daw? So, pag Hello? naipasa nyo sa account ko na gwapo, malamang hindi ko yun mababasa eh. No? Kung doon sa mas Ano daw? gwapo, hindi rin. Pero pag doon mabasa sa pinakagwapo, malamang yun. Yung tama yun. Good evening, Doc. Good evening, Doc. Doc. Doc, Sige po, sige naipasa po. ko yung sa akin, Doc, sa pinakagwapo nyo na account. Kaso, Ayun, nag-start na ako sigurado sa yun. number 4. Sigurado, Dok. Pinakagwapo, Dok. Sigurado mababasa ko yun eh. Okay, sige. Basaan na natin mga Ano kapatid. Doc? Hello? Basahan na natin. Ano Doc? Yes. Doc? Hello? Hello. Pakibasa na lang doon kay Doc Arnel yung ano namin. Nandun Okay, namin Doc na Arnel. yung mga answer namin. Oh, kay Kay Doc Doc Arnel Arnel pwede. kay Basta Misto Ganaban at saka kay Arnolfo Isaga. 6:40, no? Ang time. Aha, opo. Okay, so the 41, first Doc. question, what purpose does the donning of ranks by chaplains serve within the organization? A, personal expression. B, unity, respect, and purpose. C, cultural diversity. D, administrative burden. Anong letter? B, Dok. A po. Ay, B pala, B. B. Letter A, personal expression, is wrong. Dahil ang tamang sagot ay letter B. Sa amin daw. Letter B. B po. Oh. So lahat po letter B. Very good. So hindi po tayo naglalagay ng ranggo para lang medyo pampaganda pampapogi, no? Okay. So hindi rin pampasikat, no? Okay, so it is for unity, for respect, and for purpose. Number 2, how do ranks contribute to the integration of chaplains within the organizational structure? Okay, so bakit tayo may mga ranggo doon sa ating pagsali sa organization? No? A, by promoting individualism. Letter B, by aligning with the overall structure of the organization. Letter C, by ignoring hierarchical norms. Letter D, by creating divisions within the organization. B po. B. Okay, the answer is letter B. B. Opo, para naka-align po tayo sa overall structure. Huh? Kasi po, pag walang ranggo, walang hindi ka maano kung nasaan ka no? O wala kang pwesto, wala kang lugar, no? Pero kung mayroon kang ranggo, malalaman, ano bang tawag doon, no? Malalaman mo kung nasaan ka, no? So, sa organisasyon, no? Okay, at madali mong magampanan ang iyong role pag ikaw ay may rank at may designation. Number 3. So ito po ay tinatalakay natin dahil maraming nagtatanong bakit may mga ranggo, no? Okay. Number 3, what role do ranks play in defining the chain of command? Okay. Ano po ang role ng ranggo
sa chain of command? A, they are irrelevant. B, they complicate communication. C, they clarify positions in the hierarchy. Letter D, they signify spiritual authority. C. Letter C. C. C po. C po. C. Okay, letter C. So they clarify Okay. positions in the hierarchy, no? So makakakilos ka sa tamang lugar, no? Kumbaga. Okay, number 4. Why is the identification and recognition of chaplains is emphasized? To promote exclusivity, to facilitate quick access to support, to discourage communication, to downplay the role and the organization. Letter B. Okay, letter B. B po. For quick access. Kasi po, pag may ranggo ka, titingnan ka, mas madali kang maka-access. Hindi lang sa loob ng ating organization, kundi pati na sa labas. Okay, pati na sa labas. Although, pag nasa PNP ka, you do not wear your type A uniform. Pero kung wala ka sa PNP, sa realm ng PNP, no? Pwede mong i-wear ang iyong uniform na type A. Lalo na pag ikaw ay imbitado as guest speaker ng isang organization that's related to men in uniform. Di pa to yung Carol. Okay. Dali mo na rito. Number 5. How does wearing a rank contribute to the chaplain's perceived legitimacy and credibility? Ano? C. Answer. Letter Letter C. Okay, letter C. No? C. Hindi. Opo. So tayo po ay nagsusuot o nagsasabit ng ranggo natin, hindi para magyabang, no? Kasi kung minsan ng iba ay sabihin nila ay kayabangan lang po yung mga ranggo-ranggo na yan, no? So, pero hindi po yan totoo, mga kapatid, no? Kasi po chaplains have dignity and honor, no? So, kaya nga po dito sa atin ay tayo po ino-ordain. Kasi po pag ordained chaplain ka, you are highly esteemed at nire-respeto ka, no? Pero pag isa kang chaplain na hindi ordinado, hindi masyado ang pag-esteem sa iyo ng tao. So you must strive to rise, no, to study para magkaroon kayo ng ranggo at magkaroon ng tinatawag ordination. Okay. Number 6. In what way does the wearing of ranks contribute to unity and cohesion within the organization? Letter C. B. B. Letter B. Okay, letter B. No? Okay. Letter B. Aligning chaplain within with the overall structure. Number 7. What is the importance of tradition and uniformity in the wearing of ranks? Ano po? A, Letter G, C. Okay, it creates C. professional and disciplined environment, no? Kasi disiplinado po kayo pag nakasuksok. Ilonggo ka, nakasuksok ng ranggo, no? No. Suksok kasi sa Ilonggo is sa Tagalog nakasuot. Okay, number 8. What categorical description is used in the module to characterize chaplains? Letter A. B. Wise B. and ano? Letter B. Humble na lang.
B. C, strong as a raging sea. Napakaganda naman itong letter C, no? Strong as a raging sea, no? Letter D, terrible as an army. B. Letter? B. 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 Letter The B. answer, the answer is B. letter D, dog. Letter D. Okay, Terrible as an army. as an army with banners, fair as the moon, clear as the sun, terrible as an army with banners. Ay, naku, na-erase ko po. Okay. So yun po ang ang mga anak ng Diyos, no? Yung sa Song of Solomon yan, chapter 6 verse 7 to 10 yata, no? Clear as the moon, clear as the sun, terrible as an army with banners. Yung terrible, hindi yung terrible sa ating kapanahonan ngayon na medyo nag-evolve ang meaning ng terrible eh. Pero yung terrible, ang ibig sabihin yan mga kapatid, striking awesomeness, no? Promotes awe-inspiring, Parang no? kung small as ay, Terrible. small but terrible. Parang pong ganon. Hindi po yung negative, kundi yung positive po, no? Terrible as an army. Yun po ang description ng bayan ng Diyos, no? Doon sa allegory sa Song of Solomon na yung babae yun ang simbahan, ang iglesia. Daw ang iglesia, the church is a church militant, no? The church is a church militant. Okay, so letter D. Okay. Nilagay ko lang yung humble as alam kasi sinadya ko po yan dahil alam ko na yun ang pipiliin nyo eh. Humble as alam eh. So, Nadali kami doon. number 9. How does compliance with legal and administrative requirements related to wearing of ranks benefit chaplains? B. Okay, letter B. Letter B. Okay, it ensures chaplains are fulfilling the rules within the organizational framework. Last number, according to the module, what does the wearing of rank signify for chaplains at the ICC? A, personal preference. B, genuine Christian soldiers marching with dignity and honor. C, administrative burden. D, cultural diversity. B. Okay, letter B. Because we are Christian soldiers marching us to war. Okay. With the cross of Jesus going on before. Okay, so practically mga 90%, no? Ang kuha nyo, no? Mga siguro mga 1 or 2 mistakes lang. Doon lang, Dok, sa tupa. Ano po? 9. Nadali kayo sa 9 number over 9, ano? Okay, so yun po. Kasi easy naman yung kwan. Binilagyan ko ng pampalito. Okay. So, dito po tayo sa ating discussion. We still have 6 minutes. Organizational integration and ethical practice. The significance of donning and wearing chaplaincy ranks, no? So, hindi ko nito i-discuss masyado kasi pag binasa nyo, it is very self-explanatory naman po. Malinaw naman po yung pagkasulat ko, mga kapatid, no? Hindi naman po yan highfalutin ng mga words doon. So, that is for our consumption ay madali lang maintindihan, no? So, within the intricate fabric of organization life in the Department of International Chaplaincy Commission of the Philippine Salvation Army for Preamble Advocacy, the donning of ranks by chaplain, ito po ang pinaka central point ng ating philosophy sa donning of ranks.
to serve as a meaningful thread that weaves into the very fabric of structure, respect, and purpose. Yun po talaga mga kapatid, no? Respect for each other, no? Respeto dahil mayroon tayong mga ranks, respect to those nasa higher in rank, no? And pag-maintain ng ating chain of command, no? Pag sinabing ganito ay susunod po tayo mga kapatid dahil tayo naman po ay mga army, no? Sa army, mayroon tayong tinatawag na obey first before you complain, no? Sa simbahan, complain first before you obey. 'Di ba? No? Debate muna no? Pagkatapos ng debate, pag hindi bahin-bahin, sabi pa sa Bisaya, doon pa mag-o-obey, no? So, kaya nga ang sabi ng Panginoon, dapat ang simbahan parang army, no? Okay, so daming mga disobedience sa simbahan no? So, yun po mga kapatid, no? So, dito po, tinitingnan natin po na ang paglalagay po ng ating mga ranggo is for integration, we define leadership, we ensure recognition, and we uphold the tradition. Pag sinabing we uphold the tradition, hindi po yung tradition ng Sunday mga kapatid, ito po ang tinatawag po ng we uphold tradition, and that is the tradition of the maintenance of the hierarchical organization, no? Yung paano ba itagalog yan, yung hierarchy? Basta yung level ng ating organization, ina-uphold natin, no? So, ito po mga kapatid, hindi ko na babasahin kasi medyo paus ako ngayon mga kapatid. Nakadalawang concert ako kanina So, integration within the structure, no? Pangalawa, chain of command, para meron tayong chain of command, no? Hindi lang po basta-basta tayo umano po mga kapatid as a disgruntled army. Naghihintay po tayo ng order and if possible, we seek for orders to be given by the higher in ranks. Okay? Number 3, identification and recognition. Mga kapatid, basahin niyo yung in-upload ko na material para for your further understanding. Identification and recognition. Nakikita tayo, ang ranggo kasi, mas madali kang ma-identify pag mayroong kang ranggo, no? So, ranks make it easy for others to identify and recognize chaplains. Pag tingin pa lang, chaplain ito no? Okay. So, dahil meron kang ranggo Kasi pag naka-uniform ka ng type B, pag wala kang ranggo, wala nakalagay chaplain officer at ranggo, pagtingin ng tao sa ito, barangay tanod. Okay. So, sa bagay, ranggo pa rin yung barangay tanod, pero mapagkamalan kayo na barangay tanod kung wala po kayong ranking. Kasi sa barangay tanod, wala namang lieutenant sa barangay tanod, wala ding sergeant, no? Sa atin, ang ating entry level, pag ka is assistant chaplain, AHCP. AHCP pala, no? Number 4, respect and credibility. Na nire-respeto ka at ikaw po ay isang credible na chaplain. Hindi lang po yung basta-basta ka lang parang kung ano-anong gumagawa no? Kasi pag may ranggo ka, ibig sabihin, ito po ay umaakto according to an order that is given by the higher organization. Pero kung mag-isa ka lang, wala kang ranggo, yung parang independent ka na chaplain, wala kang affiliation, wala kulang ka ng hindi ka respeto po at walang credibility,
Hindi malaman kung nag-training ba ito o kung anong ginagawa. Anong pinag-aralan nito sa chaplaincy, di po ba? No? Kaya importante na mayroon kang nakasabit na ranggo. Pag may nakasabit ka na ranggo, ang tao ay rerespetuhin ka. No? Dahil you are credible, legitimate, legit ka po na chaplain. Tapos access to personnel. So in certain situations, access to specific areas, individuals may contingent on contingent on a chaplain's rank. No, higher ranking chaplains might have easier access to high-ranking military officials, enabling them to better fulfill their roles and providing spiritual guidance and support. May ranggo ka first lieutenant, second lieutenant, no? Pumunta ka sa army. So, nakita naman yung ranggo mo. So, magkakaroon ng tinatawag na anong tawag nito? Respect yung organization sa iyo because you are a chaplain with a rank, no? So, yun po ang purpose ng ranggo, mga kapatid. Pero sa policy ng ibang mga chaplains, mga kapatid, hindi sa atin no? Hindi sa atin, sa PNP hindi pwedeng maglagay ng ranggo pag ikaw ay pumasok sa PNP, no? So, yun po ang para sa kanila. Pero yun po ay para lang naman din sa kanila. Sa ibang area, mga kapatid, ay tayo po ay kailangan maglagay ng ating mga ranggo dahil ang tawag doon, mga kapatid, is peer-to-peer, no? Peer-to-peer. So ang access mo sa high-ranking military officials mas mabilis dahil ikaw po ay may ranggo, no? Except lang sa area ng PNP, mga kapatid, no? Kasi meron silang rules. Okay. Pito natin ang kanilang rules dahil alam niyo naman may kunting yabang din dyan, no? Tayo naman ay may respeto din kasi hindi naman tayo mga matigas ang mga ulo. Okay, so rinirespect natin din ang kanilang yabang. Okay? So, unity and cohesion. Number 6. Number 7, tradition and uniformity. No? Importante yan. No? Sa DICC, mga kapatid, wearing a branch is a tradition. No? Adding to overall uniformity of appearance. No? And this uniformity is considered important for creating professional and disciplined environment. That's our tradition in DICC, no? Tayo po ay naka-hierarchy, mayroon tayong hierarchy, mga kapatid, at minimaintain po natin yan for the sake of discipline and professionalism. Okay, number 8, legal and administrative requirements. Nasa policy natin yan, no? As a chaplain, na we really wear our ranks, especially pag tayo po ay nasa official na operations. Okay. So especially pag you work tatlo kayo, nag-respond kayo sa disaster, no? Tatawag disaster response, no? At least may nakikita. So tatlo kayo or 5 kayong pumunta. So yung ibang mga mga kasama, ibang mga from other organizations, alam nila kung kanino sila makikipag-coordinate agad kasi kitang-kita yung ranggo, no? So doon sila pupunta kaagad na ito yung may mataas na ranggo, so ito yung leader, no? Okay, so makikita ang dignity, ang respeto na ang chaplain pala ng DICC ay hindi po yung sa waray pa huygo pasagad lang, no?
mayroong organization. So, yun po. Number 8 lang yan. No? Okay, so ito po yung mga ranggo natin mga kapatid. And designations. No? Ay, mahirap yung mata, no? Particulars. So, particulars, abbreviations, designation, and training and educational qualification. Ang entry level mo, pag pumasok ka sa DICC, you will serve as an assistant chaplain. So, ang abbreviation po niyan, A/CHP, no? Ang designation mo is Unit Station Officer. Yun po ang tinatawag na ina-assign ko po sa isang barangay, no? Okay. Although international chaplain po tayo, kahit saan pwedeng magsilbi, pero basically mayroon kang territory. Yung barangay mo, yun ang territory mo. Yung ang teritoryo mo. O kung if you have the designation. Okay? So, kailangan lang dyan, nagtapos ka ng CCC 100. Then, you will be promoted to chaplain lieutenant. Ang position mo naman, ang abbreviation is HPLT. Then, you will be deputized as a station commander. In charge ka po ng buong municipality. Malaking, na po yan, malaking responsibilidad. Buong municipality ang in charge sa'yo. Ang, kumbaga, inkargado ka sa isang munisipyo. Hindi yung municipal office. Buong municipality. Under mo yan. No? Kaya yung mga assistant chaplains ay nasa iyo, they are under your command. Ikaw po yung leader. Kaya kung ikaw po ay deputy station commander, hindi po na yung unit station officer yung nagli-lead, kundi ikaw yung nagli-lead. At least graduate ka ng CCC 200. Ano po ba yung CCC 200? Kung pinag-aaralan natin, no? Honor, dignity, and respect, organizational set-up, ayan po ang CCC 200. At least alam mo ang set-up ng DICC at DICC FELSAPA. Okay, so you will be promoted to second lieutenant, no? Yun po ang designation mo ay ikaw na po ay station commander. Town din po yan. Okay, town din po yan, station commander. So, dalawa po kayo sa isang town, isang deputy. Pag yung deputy ay siya po yung assistant, no? Assistant mo, pero mataas na po din yung ranggo niya, this deputy station commander. Pero kung wala pang station commander, yung deputy station commander, siya na po yung nag-handle ng town. So pag ikaw ay nakagraduate na ng Diploma of Studies in Divinity or Bachelor of Studies in Divinity, ang ranggo mo is second lieutenant. No? So yung mga nag-graduate na noong September, ang ranggo nila ay second lieutenant. Pag ikaw ay graduate ng PMA, Philippine Military Academy, second lieutenant din po ang ranggo mo. No? Okay, dito po sa atin, pag-graduate ka rin ng Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy, ang ranggo mo rin po is second lieutenant. No? Kaya alagaan mo ang ranggo mo. Then you will be promoted to the first lieutenant. No? Paano ka? Pag ikaw ay first lieutenant, you will be assigned to a city or to a district station, no? Or legislative district. So for example, kung minsan isang city lang po yan, isang distrito po. No? At ang ano mo dyan, ka-partner mo dyan, ay you have to coordinate. Nasa mission order mo yan, no? With the local government and also with the local congressman. No? Okay, kasi sila po yung may pera no? So, sila po ang pwedeng makatulong sa iyo sa operations. So, ikaw po nito magiging first lieutenant ka kung meron ka na pong masteral units, no? So pag may masteral units ka na,
So, or nakatapos ka na, Master of Divinity or GSDiv, no? Graduate Studies in Divinity, ay yun po ang qualification. Okay. So, pwede bang ma-promote na wala pang masteral? Pwede na bang maging chaplain, maging first lieutenant? Pwede. Doon naman po yan sa performance. No? Performance points. Pero pag dalawa po kasi ang binabasihan natin ng promotion, education at performance. No? Pag ikaw ay may education, may performance ka, ay medyo shoot up. So shoot up ang ang promotion. May performance ka na, may education ka pa. Now then, you'll be promoted to a chaplain captain or CHPCPT. Ang designation po is provincial commander. Ang atin po dito mga kapatid, kung ikaw po ay chaplain captain, pwede ka na maging regional commander or maging division commander. Kasi po, ang ating designation, sabi rito, is 2 steps higher. So, current and 2 steps higher. So, kung ikaw ay, so for example, chaplain captain ka ngayon, nasaan na ba yan? Ito. Chaplain captain. Ang iba provincial commander, pero ang iba regional commander na. Ang iba ay division commander na. Bakit division commander? Ito steps higher na sila, pero captain pa lang ang ranggo nila. No? Kasi po, kung minsan, kailangan mag-appoint natin na ilalagay natin sa command kasi po bakante at kinakailangan. No? So, pag ikaw ay chaplain major ka na, you can be regional commander and 2 steps higher. Ikaw po ay mayroon Doctor of Divinity or mayroon ka ng doctorate at saka mayroon ka ng naka-earn ka ng isang CPD unit, Continuing Professional Development Unit. No? So, yan po. Pag ikaw ay chaplain lieutenant colonel ka na, no? Colonel, ikaw ay magiging division commander, 2 steps higher, national commander or national director ka na, no? So pwedeng ganun, no? Lieutenant colonel, pwedeng division commander, pwedeng national commander, at pwede ka na maging national director. Siyempre, isa lang naman ang national director, so malamang isa lang din ang national commander, so malamang sa division commander ka mapunta or sa iba. So dapat meron ka na lang 2 masteral, isang doctorate at isang CPD unit, no? Pag ikaw ay colonel na po, dapat meron ka ng 2 masteral, 2 doctorate at 2 CPD unit, no? Professional development, no? Kaya dito sa LIBS, ang pag-aaral ko dito mga kapatid hanggang doctorate, pwede ka magkaroon ng 2 doctorate dito, no? So, libre lang. No? Yun ang kagandahan mga kapatid. Dahil dito ang pag-aaral libre. Pero, siyempre, pag graduation na, mapapagastos talaga tayo mga kapatid kasi graduation na yun. Hindi na yun libre, yung graduation. Okay? So, kasi siyempre may program tayo, no? Tapos mayroong sa graduation kasi may papormahan na. Porma na yan eh, no? So susuot ka na ng regalya kasi pangit naman at walang kabuhay-buhay yung graduation na wala kang regalya eh. Graduate ka ng Vacation Bible School, no? So kailangan mo magsuot talaga ng regalya. At ang regalya natin ay sariling atin ang design mga kapatid, no? Kaya hindi po tayo makakapagrenta sa labas. Kasi we establish our own brand, no? We establish our own corporate image. Okay, so yan na po mga kapatid ang ating school, no? Kaya medyo mapapagastos tayo, no? Pag medyo mag-bachelor ka na,
So, ang ating regalya, 1,500 yung renta. Kasi yung paglaba lang, may 500 na eh. No? Plus storage pa. No? So, yun po mga kapatid. Pag masteral regalya, 3,750. Kasi sarili po nating patahi at design. No? So, yun po. Pag doctoral, sobrang napakaganda din nating doctoral, no? Ang regalya natin. Kaya paghahandaan nyo yan mga kapatid, no? Kaya, kasi pag graduate kayo, medyo magastos, no? Magastos talaga. Kasi hindi naman pwedeng ako paran yan ni Doc Radja, no? Kasi si Doc Radja, mayaman lang yun sa, mayaman lang yan sa mga words. Pero, walang pera yun. Okay. So, hindi pwedeng, hindi may sponsoran. Maghanap talaga kayo ng sponsor. Okay. So, yun po mga kapatid. Okay. Ito po yung talata natin sa ating promotions. Psalm 75, 6-7. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and sitteth up another. No? This was also quoted in the book of Daniel, chapter 2. No? He putteth one and he sitteth up another. No? Paano ba? No? Ginagawa ito ng Diyos. Ito po ang sabi ni Doc Radja. In the hierarchical structure of human organization, the all-encompassing gaze of the Almighty God manifests through the diverse perspectives of human instruments. So, mga tao lang din po ang instrumento ng Diyos. Okay? Nakatingin po sila, tinitingnan. Ito ay kailangan na i-promote. Okay. So, ganun lang po yun mga kapatid. Its viewpoint becomes a distinct lens through which the omniscient orchestrates a promotion aligned to his purpose towards achieving unity within the organized framework. So thank you very much. And let's have a break for 3 minutes. Ako po ay nakautang na po sa sunod na speaker ng 20 minutes. Babayaran na lang po yan para sa sunod na oras. Okay, thank you very much and God bless. Study hard yung ating mga materials na in-upload. Pag-aralan mga kapatid kasi babalik ang ating quiz in terms of exam. At medyo mayroon ng konting twist sa mga questions para medyo hindi naman sobrang easy lang. No? Okay, God bless and see you tomorrow at 9 a.m. Thank you, Doc.